Kung hindi nga nagaya si mama ng check-up, ay hindi ko nga malalaman kung ano ang dahilan kung bakit nga palaging sumasakit ang tiyan ko. Gabi pa nga lang pagkarating nga natin mga mare, galing nga sa ating pag-outing, eh sabi ko nga kay Ran, lutuin nga namin yung nabili nga namin ditong tambakol at ang tawag dito. Namin to mga mareng nabili na sa 200 nga lang kasi ang alam ko nasa 500 dito yun kapag nga sa Bulacan. Kaya bumili kami mga mareng 3 peraso at naibigay nga namin kila Ate Marley ng isa. Abutan nga namin sila dito nag-almusal mga mare at ang ulam nga nila dito talbos nga ng kamote na nilagyan nga lang ng sibuyas at bagoong. Naman nga itong siran mga mare, abay nakikain na nga rin dito kasi nga mag-aasikaso nga rin kami, magluluto kami ng pananghalian. Ako naman nga mga mare, hindi na nga ako kumain. Kumuha na nga ako na nalagyan para kumuha na nga lang din ako dito ng mga gulay sa paligid nga natin. Pasensya nyo na rin kung medyo malikot nga yung voice over ko. Paano ba naman nag-aharutan dito yung mag-ama? Alam naman nagbo-voice over at nagtatrabaho ako. Ito na nga lang din talaga ay meron na nga tayong mga pananim kaya ito't nakakuha pala ako ng kamatis at sili. Wala nga tayo dyan binili kundi yung isda nga lang mga mare, pero yung mga panahog-nahog ay talagang dito nga lang galing sa bakura natin. Etong at kumuha ng kabay, etong siran. Sabi nyo pala ay masarap nga rin to nilalagay sa tinola sa sinigang. Kaya naman nga susubukan nga din natin mga mare at eto't kumuha na rin pala ako dito ng sitaw. Siran nga sabi niya lagyan ko nga doon ng kamote mga mare, kaya kumuha nga siya dito. Sabi ko nga yung pula para nga sa ganun sa mga anemic. Tatay lang yata kasi ang high blood sa atin mga mare, tapos nga kami puro low blood na. Mga bunga na rin pala yung mga talong kaya pinakuha ko na nga rin si tatay para mas maraming sahog mas masaya. Si tatay na lang din mga mare nag-asikaso nga nito, medyo pinanipasan ko nga para kapag prinito ko nga mga mare hindi ako mahirapan. Nilaran nga kumain na ako hindi pa kaya nagpabili na nga lang ako ng tinapay dahil naubos na nga rin yung kanin. Magsasaing pa nga lang mga mare kaya sabi ko kay Ran nakisuyo na nga rin ako, nabigyan niya nga akong tinapay at siya na nga ang magpalaman. Iniinis niya nga ako ng mga oras na yun mga mare kasi napakalaki nga doon ng bunga nga ako. Kaya naman ayan, inirapan ko nga rin mga mare. Tapos etong si tatay, hindi pa nga rin siya tapos nga dito kaya inantay ko na nga lang kasi pagkatapos ko niyan, ipiprito ko na muna nga para mawala yung langsa. Pero habang nandyan nga sila, inasikaso niya na nga rin yung mga gulay. Kaninang umaga nga pagising ko, medyo masakit nga mga mare yung pakiramdam ng tiyan ko kaya sabi ko, ay naku, yari na naman nga ako. Yun nga, dapat ay magpa second opinion nga din ako mga mare. Lumabas na nga rin yung pap smear ko pero okay rin naman nga lahat. Kaya ayun, di ko nga alam nung mga oras nga na to kung ano yung sakit ko, pero itong sigail, abay gutom na nga kasi anong oras na hindi pa siya dumedede dahil dinala ko nga siya dito. Lola niya nga mga mare ay talagang napagod nga sa biyahe kaya hinayaan ko na nga lang din, kaya itong sigail dinala ko na nga lang dito para nga maalagaan din namin habang tulog pa si mama. At etong at siran, inutusan ko na nga na ilagay na etong isda mga mare para maprito na nga din. At etong naman si tatay nag-asikaso na nga rin ng puso, eto nga yung tanim nga natin. Pero ayun nga, habang nagluluto ako dyan, hindi na nga na video, sabi nga ni mama magpa-check up nga daw kami kasi hindi nga daw siya makahinga. Si mama kilala ko yan mga mare na kahit nga anong sakit niyan ay talagang hindi yan nagpapa-check up. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi na talaga niya mga mare kaya yung sakit, kaya minadali ko na nga rin ang pagluluto ko na to mga mare para masagan na masamahan ko siya. Kahit anong oras na nga nito mga mare ay talagang madaling-madali na nga ako dito at eto't inilagay ko na nga rin yung niluluto ko dito. Mama kasi may katigasan talaga ang ulo niyan, sabi ko nga wag na nga maglaba ng maglaba dahil may maglalaba naman nga. Yung mga nilalabahan pa yung mabibigat nga mga mare. Kapag kasi hindi niya hawak si Gael at nainip siya mga mare kung ano-ano ang ginagawa niya. Bawal na nga siyang mapagod mga mare dahil alam niyo naman ngayon naging sakit niya, hinihingal talaga siya kapag napapagod siya. Syempre, minsan yung mga magulang natin ay may katigasan din talaga ang ulo at ayaw makinig. Minsan parang ako na nga rin ang nanay, ako na ang nagagalit kay mama kapag matigas ang ulo niya. Pero siguro ganun talaga mga mare minsan ang mga magulang nga natin. O siya, bago nga kami umalis, sabi ko kumain na muna nga kami. Dahil medyo may kalayuan nga din yun at minsan ay pila pa nga rin mga mare kaya pinagsantukan ko na nga itong siran. Masarap din pala mga mare yung gantong isda, yung tambakol mga batawag dito, tapos isisigang mo. Yung iba pala ay ginataan ko nga para naman nga mamayang gabi. Masarap din pala ang ganitong luto nga mga mare sa isdang ito. At eto nga si mama nang okay na nga kami kaya sabi ko tara na't umalis na nga kami. Di na nga kami dumaan kila tita, dito na nga kami banda nga sa may dulo nga sa amin. Medyo kabado 20 pa nga kami dyan, baka nga kako sobrang haba nga ng pila kasi anong oras na nga rin. Pero ayun nga mga mare, nagpa-x-ray nga si mama at ayun nga kung hindi pa nga nagpa-check up si mama, hindi ko nga malalaman kung ano ang sakit ko. Sobrang tindi na pala mga mare ng UTI ko kaya pala palagi nga sumasakit ang tiyan ko at pag-ihi ko nga. Pero yung cook na yun mga mare, hindi akin yan, aki Kuya Mark yan. Sabi ko nga kay mama, buti na lang nagpa-check up siya. Tapos ko na nga lang ikukwento lahat. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. And syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.